Hello, magandang araw sa ating lahat. Bago ko simulan ang aking video, gusto ko lang batiin lahat ng aking manonood. Magandang oras or magandang araw kahit saan man kayo sa sulok ng mundo. Okay, so bago ko simulan ng aking talakayin ngayong araw, gusto ko lang i-share itong sikat na African proverbs na it takes a village to educate a child, no? So, meaning to say, hindi lang responsibility ng teacher, hindi lang responsibility ng mga school administrators, uh, kundi responsibility natin lahat, no? Lahat tayo ay stakeholders. Lahat tayo kasama sa paghubog ng isang bata, no? Sa pagbibigay kaalaman o pagtuturo, okay? Pag-educate sa isang bata. Ayun, nasabi ko 'yon kasi ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa uh, sa latest na PISA result kung saan isa tayo sa pinakalas, no? Isa ang Pilipinas sa pinakalas pagdating sa creative thinking daw, no? While nung nakaraan na result, mababa naman tayo sa math at sa reading comprehension. Ngayon naman, mababa naman tayo sa creative thinking. Okay. Hindi ko alam kung ano ang basis or ano ang criterion or ano ang standard ng PISA sa mga gantong bagay, no? So, pero hindi na tayo pupunta doon. Mag-focus tayo dito sa issue kung saan nung nakita yung result ng PISA, agad na agad blame or agad na parang anong tawag nito? Parang kasalanan agad ng mga guro, mga educators, mga school administrators, or ng mismong departamento ng kagawaran ng edukasyon, no? Ng DepEd at ng ng DepEd secretary. Parang nagbe-blame tayo agad na ay ba't mababa kasi yung DepEd secretary, yung mga regional ano at 'di ba? Hindi naman ako hindi ko naman pinagtatanggol ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas, no. Pero gusto ko lang mag-open ng isang idea kung saan gagamitin natin yung ating creative thinking. Nya na gusto ko lang mag-share ng idea kung saan i-open din natin yung ating thoughts or yung ating utak sa ibang bagay, yung mga ganun. Huwag agad manira, no? Huwag agad manira. Siguro bumagsak man tayo sa creative thinking sa PISA, pero hindi naman siguro ibig sabihin nun na bumagsak na ang edukasyon ng Pilipinas. Yan. Kasi hindi naman natin alam kung paano sinelect yung mga participants. Ano yung table of specifications na binigay? 'Di ba? Anong grade level ba 'yon? Anong ganun? 'Di ba kailangan mo nating alamin 'yon bago tayo mag-point fingers. Okay? Hindi naman siguro perfect yung ating educational system, pero sana naman ayusin natin yung way ng ating pag-iisip. Tingnan din natin yung mga aspeto na kung bakit ganun yung tawag to, yung result ng PISA. Ayan. So may details naman doon na nilabas na yata yung details, so pwede niyo i-search. Yan. Or lalagay ko na lang yung link dito sa video na to. Okay, so tulad nga ng sinabi ko kanina no, bago magsimula yung video, na it takes a village to educate a child. Ayan. So kung hindi lang naman talaga trabaho ng guro or trabaho ng mga educators ang magturo ng bata, kundi ito ay responsibilidad na lahat. Yung barangay tanod nga yung si kapitan, yung BHW,
yung tito, yung tita, yung lolo, lola, no? Lahat sila may gampanin kung pa kung paano i-educate ang isang bata. Ayan. So hindi lang talaga responsibility ng isang guro or yung mga educators, mga administrators. So lahat, no? Ayan, so bibigyan ko kayo ng isang scenario kung saan simple lang to na pagtuturo. Simple lang to na pagtuturo ng creative thinking or critical thinking sa ating mga young learners, no? Kasi ngayon, mahilig na naman silang gumamit ng cellphones, di ba? Yung hindi na natin kailangan ng yaya eh. Kung may cellphone ka, bigay mo lang sa bata, tatahimik na yan, no? Pero we have to see to it na age appropriate yung mga content na inaabsorb ng bata na tinitingnan niya, no? Hindi wag natin hayaan na manood siya ng hindi age appropriate content. Ngayon tuturuan natin silang mag-curate ng content. Yan, mag-curate. Kasi nga mahilig silang gumamit ng cellphones eh. In curating content kasi, we are teaching the child or the young learners how to be a critical thinker, a paraphraser, a summarizer, and tinuturuan din natin siyang nag-a-add ng additional information dun sa napanood niya or nabasa niya or dun sa image na nakita niya sa internet. Yun, 'di ba? So, like pwede natin gawin na parang kausapin lang natin sila, tatanungin, "Oh, ano yung pinanood mo? Anong title ng pinanood mo? Ano nangyari sa kwento? Sino yung mga characters?" Ayan. Ano ang napulot mong aral dun sa pinanood mo? Yung simpleng pagtatanong lang na gano'n, naturuan na natin yung bata kung paano mag-summarize, 'di ba? Kung paano mag-paraphrase, kung paano mag-add ng information dun sa information na napanood na niya. Ayan. So, lalong-lalo na yung mga uh, age like 7, gano'n, mga grade 3 to 4, yung mga mahilig nang gumamit ng phones, no? Turuan natin sila kung paano mag-curate ng content. Ayun. Ganun lang, 'di ba? Napakasimple. Isa pa. Isa pa ba? Magbibigay pa ba ako ng isang example? Ito example, real talk to, real talk, no? Pag binigyan ng assignment yung bata, ayan. Yung guro, binigyan na ng assignment yung learner. Ngayon, dinala nung learner yung assignment niya sa bahay. Alam niyo kasi ang assignment is an extension of learning. Ne? Kung ano yung pinag-usapan sa school, yung mga discussions doon, nagbibigay ng assignment para ma-extend yung learning, para mas mabigyan pa ng depth yung natutunan niya sa eskwelahan. Ngayon, dahil it takes a village to educate a child, syempre, pag uwi na ng bata, responsibility na ng parents, ng guardians, na i-guide yung bata. No? Ano nangyayari kasi, dahil tinatamad tayo magturo or tinatamad tayo mag-guide, ginagawa na lang natin yung assignment. Okay? Ginagawa na lang natin yung assignment. Real talk to, real talk. Ngayon, ang nangyari, nawala na yung, imbis na dagdagan yung na-extend yung learning, nag-stop na kasi iba na yung gumawa. Di ba? Ayun lang, real talk. So let's go back to the topic, no? Na we don't need to blame, no? Agad-agad. Dapat hindi tayo ganoon, no? Dapat we have to see all the angles bago tayo mag-blame, na sabihin na kasalanan ng ano yan kasi wala silang ginagawa, incompetent yung mga leaders, yung mga nakapasok diyan, pinasok lang ng backers, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Marami naman akong kilalang educators na talaga namang mula sa puso sila nagtuturo. Yan.
So, sana pag may ganong data na lumabas, no, we need to see all the angles before we judge. Okay? Kasi kung totoo man 'yon, meron tayong responsibility lahat kasi nga it takes a village to educate the child. So yung mga lahat ng stakeholders kasali na doon. Kung ano yung result ng PISA, yun ay reflection ng mga stakeholders ng mga bata, no, na sumali doon sa PISA assessment. 'Di ba? Yun lang. Magandang araw. Kape tayo.